So, naligaw ako ulit sa beauty bar kasi doon available tong brand na to. May inamoy akong ibang brand ng perfume and nakita ko maraming stock ulit itong Kores na brand. Meron akong 3 bottles in front of me and I remember smelling kung ano yung mga available nila before kasi may mga scents sila na mabilis maubos. Pero nung nandun ako, recently, nandun na or available na yung mga bago-bagong lumabas na scents netong brand na to. So, I will try to share with you yung naamoy ko or yung experience ko nung inamoy ko yung mga bottles na meron itong brand na to. So, ililink ko dito, kare-review ko lang netong white tea from Kores. This is my current favorite na clean, fresh na scent, easy reach, madaling gamitin, may konting sweetness siya, may slight na citrus din siya. Hindi ka magkakamali dito sa perfume na to. The thing is, baka mahinaan kayo. Pero siguro kung kasagsagan ng init, yung sobrang summer talaga dito sa Pilipinas, baka medyo mas maamoy mo siya. Sabihin na natin nothing special, pwedeng naamoy mo na to sa ibang brands. Pero believe me guys, punta kayo sa beauty bar, pag naamoy nyo tong white tea, magugustuhan mo siya. Tea siya na kind ng perfume na madaling gamitin, madaling hilain. Next is itong Morning Mimosa na gamit ko na to sa monthly favorite ko na na-post ko na, hindi ko na matandaan kung kailan yon. Sa akin, meron siyang dating na Chanel na Coco Mademoiselle pero mas parang fresher, hindi ganun katapang yung patchouli or hindi nga ako sure kung may patchouli to, parang meron. Kasi pag amoy mo talaga kagad sa kanya, maaamoy mo kagad or maiisip mo kagad is Coco Mademoiselle Pero parang mas suitable siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Merong note hindi ko na i-check na naiba sa kanya ng konti. Parang mas less serious siya than Coco Mademoiselle and also parang mas bagay siya sabihin na natin sa parang summertime, mainit na weather. Parang ganon. Parang siyang Coco Mademoiselle na pang summertime. This is the Cashmere Kumquat. Binili ko siya kasi nung nasa store ako a long time ago nagustuhan ko siya. And kaamoy niya si Mugler na Alien. Mas parang lighter, mas hindi nakakaumay yung timpla niya. Yung iba kasi hindi masyadong gusto si Mugler na Alien. Parang sobrang bulaklak yung dating. And siguro yun yung nagustuhan ko dito. May naamoy din ako ditong parang malinis na linen. Parang ganon. Pero kaamoy niya si Alien. Mas happier din. Mas parang pang summertime. Mas parang bagay sa weather natin dito sa Pilipinas. So eto na guys, i-share ko na sa inyo yung mga description ko ng ibang mga perfumes from Kores. Hindi na ako bumili ulit ng mga new bottles. Hindi lahat na amoy ko kasi parang mga luma na yon. Plus yung iba kasi parang panglalaki na. So I'm sorry guys yung mga nanonood sa aking lalaki. Hindi ko na sila naamoy kasi kasabay ito nung inamoy ko yung Hinz na Korean brand na perfume na available din sa beauty bar. So ang dami ko ng perfumes na inamoy kaya pinili ko na lang muna yung gusto ko and mas inuna ko yung mga bago-bago sabihin na natin. So unahin natin si Avgustos. Amoy fresh na green na fig na amoy dahon na napunit. May dating din siyang parang green na citrus. Feeling ko mas maraming magkakagusto dito na lalaki. And para siyang malakas na version ng The Flat Shoes nung Hinz na brand. Parehas kasi silang parang fig na perfume. Actually, nung inaamoy ko tong Avgustos, inaamoy ko rin yung The Flat Shoes. Kino-compare ko sila. Mas madali lang kasing gamitin si The Flat Shoes. Pero etong si Avgustos, alam niyo yung pag nagpabango kayo ng green na fig na may pagka-citrus na gusto nyong amoy na amoy kayo, mas bagay sa inyo tong Avgustos. Kaya nga, kung sa mag-asawa and ganito yung gusto ninyong klase ng perfume, si Avgustos nitong Kores ang panglalaki, si The Flat Shoes naman ng Hinz sa babae. Actually, ngayon iniisip ko, parang feeling ko yung The Scarf dapat ang hindi ko kinuha. Tapos si The Flat Shoes na lang ang kinuha ko from Hinz na brand. Pero gaya ng sinabi ko sa pagkaka-review ko ng brand na yon, eventually I think makukumpleto ko yung perfume na yon kasi ang dali nilang gamitin dito sa Pilipinas. Going back dito sa brand na to, punta naman tayo dun sa left ko. Hindi right ko, left ko. Okay, corny. To me, si left ko, straight up. Ang una mo may isip pag inamoy mo siya, Byredo na Blanche. So if you like Byredo na Blanche and wala pa tayong Byredo dito sa Pilipinas, punta kayo sa beauty bar, i-check ninyo tong Kores, amoyin ninyo yung left ko. Ayan, meron na kayong Byredo na Blanche. Sikinos,
Amoy jasmine siya na nasa tubig. Alam niyo yung, hindi ko alam kung paano ko i-describe eh. Minsan yung parang mga fountain ng tubig. Ang una kong naisip is vase na may bulaklak. Naamoy mo yung bulaklak, naamoy mo yung tubig. Pero actually, the more na parang mas iniisip ko yung amoy niya, para siyang fountain. Tapos nalagyan ng mga jasmine yung fountain. So naaamoy mo yung mist ng water and also yung mixture ng jasmine. Ang light niya lang. Actually, very demure yung dating niya. Anafi, para siyang citrus na spicy na royal through orange. Ang fresh and mas madaming magkakagustong lalaki dito kasi parang mas madali siyang gamitin ng guys kesa sa babae. Gusto ko siya, pero ang spicy kasi na hindi ko alam kung may ginger siya eh. Basta may something spicy sa kanya. Parang nga siya talagang royal through orange na nalagyan ng parang, hindi ko alam kung luya or pepper, parang ganon. Pero sabi kasi sa store maraming lalaki may gusto nito. Actually, ubus na yata yung Anafi. Hindi na siya available nung time na nag-aamoy ako sa store. Yung last na naamoy ko is itong Kima. Unang amoy, sobrang sweet. Nagustuhan ko siya. Ang sweet-sweet niya, guys. Candied mandarin or orange. Ngayon, baka isipin ninyo, kaamoy ba siya ni Guerlain na mandarin basilic na forte? No. Mas parang candied pa yung initial na smell nitong Kima. Pero after mga 30 seconds to a minute, mawawala yung sweetness. Iyon yung gusto ko sa kanya. Lalabas yung parang aquatic na note. So, medyo parang masculine na siya ng konti. Na may citrus. Parang kalamansi yung dating ng citrus. Actually, nung lumabas yung citrus na note na parang kalamansi, naisip ko sa kanya or parang naamoy ng ilong ko sa kanya is para siyang yung fresh ass ni Lush na perfume pero hindi naman sila parehas na parehas. Yung citrus lang na burst nun. Sayang kasi gusto ko sana siya yung Kima. Muntik ko siyang bilihin kung nag-last lang yung parang candied mandarin or orange niya from the initial na scent. Well, hindi ko kasi siya na-spray sa skin. Sa parang strip ko lang siya na-spray sa paper. Kasi nga nung araw na yon ang dami kong tinetest, ang dami kong inaamoy. Baka balikan ko siya kasi I'm hoping na pagka sa skin, baka mag-last ng konti yung candied mandarin or baka lumabas siya ulit. Parang gano'n, umaasa. So yan, i-check ko ulit yung Kima. I'm sorry guys, baka meron pa kayong ibang scents from Kores na hindi ko na na-mention kasi medyo mga mas luma na yon. So hindi ko na masyadong inamoy. Mas interested ako dito sa mga bagong lumabas na scents nila. Mabango din tong brand na to and actually bagay siya dito sa Pilipinas kasi hindi siya yung super matapang. Hindi siya yung super nakakaumay na pabango. Although may mga scents siya na kagaya ni Cashmere Kumquat or ni Morning Mimosa na may mga kagaya na mga ibang brands. Pero yung pagkakatimpla niya, medyo mas parang lighter, hindi ganun ka-heavy, mas parang pang daytime. Alam niyo yon yung pang summertime na naka-shorts ka lang and magagamit mo talaga siya everyday. Ito hindi to sponsored guys pero nagpapasalamat ako sa Beauty Bar kasi nung nandun ako sa store, ang tagal ko sa store, inamoy ko talaga isa-isa. And sinusulat ko yung notes ko para ma-describe ko sila sa inyo, para ma-share ko sila sa inyo. And hinayaan lang nila ako doon sa store. Actually, in-assist nila ako may nakabantay sa akin. Nakabantay na, hindi ko naman feeling na nakabantay kasi mangunguha ako ng products doon. No? Nakabantay kasi she's ready to assist me kung may mga questions ako. Kasi madalas ang tinatanong ko, mabenta to sa lalaki, no? Or mas mabenta to sa babae, no? Or ano yung bestseller dito? Yung mga ganon. So may nakabantay talaga sa akin to assist me, to help me. And this is the Beauty Bar in Glorieta. Actually, suki naman ako dyan. Wala akong bad experience dyan sa Beauty Bar sa Glorieta. Kahit napalipat-lipat na sila ng pwesto kasi nga diba nire-renovate yung Glorieta. Pero laging pleasant, laging maganda yung experience ko sa mga staff dyan. Lagi silang helpful and knowledgeable sila madalas sa mga products na meron sila sa store. So, thank you very much dun sa mga staff ng Beauty Bar at hinayaan nyo kung amuyin at may isa-isa yung perfumes. So, ayan na guys, yung review ko ng mga ibang perfumes. Hindi ko naman masabing lahat. Nitong Kores na brand. Hindi kasi masyadong sikat na sikat tong brand dito sa Pilipinas. Pero guys, okay siya sa atin. Lalo na kung naghahanap kayo ng pang everyday na perfume. Mag-comment nga kayo below kung ano yung gusto ninyo sa kanila. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!